Tayo po'y magpuri na po mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito, Lord. Salamat sa privilege na inyong pong binigay sa amin. Muli kami po'y sama-sama upang purihin at sambahin ka, Panginoon. Salamat sa inyong pong pagmamahal sa amin. Sa protection niyo po, Ama, na pinagkaloob sa amin sa buong linggo, Panginoon. Salamat sa kalakasan sa araw-araw naming buhay, Lord. Ikaw lamang ang maitaas sa gabing ito, Panginoon, at maluwalhati ka, Lord God. Sa libro po ng mga awit, 136 verse 1 to 3, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ng ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Purihin ka, Panginoon. At ikaw lamang kung nasamba sa gabing ito. Amen. Saan manggagaling ang Panginoong Jesus? Ako ay lingin mo, pag-asa ko ay sa'yo. Pagtitiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong? Panginoong Jesus, ako ay tingin mo, pag-asa ko ay sa'yo. Pagtitiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko.
natin pong basahin ang awit 119 verse 33 to 40. Itinuro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at sa akin itong susundin ng buong puso. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran ito. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga pantuto, at huwag sa pakinabang. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan, at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Pagtibayin mo ang iyong pangako sa lingkod mo, na para sa mga natatakot sa iyo. Ilayo mo ang aking kahihiyan na aking kinatatakutan, sapagkat ang mga batas mo'y mainam. Ako'y nasasabik sa iyong mga panuntunan. Bigyan mo ako ng buhay sa iyong katwiran. Amang Diyos, dakila sa lahat, Ama namin sa langit, maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito at sa oras na ito, na kami ay iyong idinako, Panginoon, sa iyong bahay panambahan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na siya pong magsisilbing lakas, Panginoon, magsisilbing gabay, Panginoon, sa aming buhay na tatahakin patungo sa iyo, Ama. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Palitan mo ito, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na makakabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patawad po, Panginoon, sa aking nagagawang pagkakasala sa araw-araw, Ama. Ano man po, Panginoon, na dumi, Panginoon, at ano man po, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon, na laman ng aking isipan at puso, Panginoon, pakilinisin mo po, Ama. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mo at pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Ama, sa iyong paggabay, Panginoon, sa bawat pamilya na amin, ang Panginoon, na nasa Pilipinas. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kaming akayin, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon, upang sama-sama po kami, Panginoon, na magpuri, magpasalamat, dakilain ka, at ikaw po ang aming itaas sa aming mga buhay, Ama. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na bigyan mo po ng kaligtasan, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ng mabuting kalusugan ang bawat miyembro ng aming pamilya at kami rin po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa walang hanggan mong pagmamahal sa amin, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, aming idinadalangin ang bansang Israel, Panginoon, at ang mga bansa, Panginoon, na nagkakaroon, Panginoon, ng hindi magandang relasyon sa bansang ito, Ama. Lord, iyo pong hipuin, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, na ang bansang ito, Panginoon, ay igalang, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ay siyang bansa, Panginoon, na iyong pinili, Ama, na dapat nilang igalang, Panginoon. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, na nangyayari ngayon, Panginoon, ay patuloy na makamtan, Panginoon, ng bansang ito, Ama. Lord, ganun din po, Ama, idinadalangin ko rin po ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sa nangyayaring pagkahati-hati, Panginoon, ngayon sa bansa namin. Lord, bigyan mo nga po sila ng katalinuhan, Panginoon, bigyan mo po ng mababang loob, Panginoon, ang mga puso, Panginoon, na ang mga puso nila ng bawat namumuno, Panginoon. Lord, ang bawat puso, Panginoon, Lord, tignan mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Palitan mo po ito, Panginoon, ng pagmamahal sa bawat kapwa nila tao, Ama. Nakita mo, Panginoon, ang hirap, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na nadadamay sa mga alitang ito. Nawa, Panginoon, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, na siyang gumabay
Panginoon, sa bawat isa sa kanila sa namumuno sa amin, Ama. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi mo po pababayaan ang aming bansa, Panginoon, magkawatak-watak. Bagkos, Panginoon, ay pagkaisahin mo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang matanghal sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ng bawat isang Pilipino, Panginoon, upang sa ganon, Panginoon, mapaunlad, mapaganda, at magkaroon din po, Panginoon, ng takot sa iyo ang bawat Pilipino, Panginoon, at bawat tao, Panginoon, sa buong mundo. Lord, salamat po, Ama. Ang aming gawain ito, Panginoon, sa gabi ito ay iyong pong pagpalain, Panginoon. Malugod ka, Panginoon, at ikaw lang po, Panginoon, ang tangi namin itataas, Panginoon, sa gabing ito, pararangalan, pupurihin, Ama. Salamat po, Ama. Ang lahat pong ito ay aming iniiwan at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And let's continue to praise the Lord. Panginoon yun, yun po ay aming pong pinupuri. Pinadakila, pinataas namin kalagitnaan. Sa
Tunay nga po sa inyo ang aming pagsamba, sa inyo ang aming pasasalamat, O God. Hallelujah. Magilain ang iyong pangalan, God. Hallelujah. Malatiin ka. Hallelujah.
kayo ay tapat at karapat-dapat po namin sambahin, papurihan, dakilain, O Diyos. Dakila ang iyong pangalan, O Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong ibang Diyos kundi kayo, O Lord God. You, the creator of heaven and earth, O Lord God, the beginning and the end, O God. The Alpha and the Omega, O God. We praise your holy name, O God. Hallelujah. Praise you, Father, O Lord Jesus. O Holy Spirit, we worship your name, O God. In the midst of your people, Panginoon, continue to manifest your power, Lord God. In your power, Panginoon, patuloy na bukuhin niyo yung aming pong mga buhay, Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa pagmamahal niyo. Salamat sa patuloy na pagpapaalala, Panginoon, na kayong Diyos na nagmamahal, tapat, at kailan pa man, Panginoon, hindi po kayo, Panginoon, magbabago, O Lord God. Lord, ang mga pangako niyo ay pwede naming panghawakan, Panginoon. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. You are the God, O Diyos, na humati sa Red Sea upang makatawid, Panginoon, ang inyong mga piniling, mga tao, Lord God, ang mga Israelita, O God. You are the God, O Diyos, na bumuhay ng mga patay. You are the God of impossibilities, O God. Kaya tunay nga po, Panginoon, patuloy namin inilalagak sa inyo ang aming pong pananampalataya, pagpupuri at pagsamba, Lord. Papurihan ka, dakilain ang iyong pangalan. Patuloy ka pong may taas sa aming kalagitnaan, Lord. You said in your word, you are enthroned in the praises of your people, Father God. May you find us, Lord God, worshiping and praising your name, Panginoon, na o Diyos ay makita niyo kami, Panginoon, ng puno, o Diyos, ng pagsamba at pasasalamat mula sa aming pong mga puso, O God. Maraming salamat, Ama. Salamat sa patuloy na pagkilos sa aming pong mga buhay. Salamat na hindi po kayo, Panginoon, tunay kinukulang, O God, sa inyong pong pagkilos, O Lord God. Salamat po, Ama. We glorify your name, O God. We worship you, O God. In Jesus' name, amen. 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 Tayo po ay magbatian. I-welcome ang isa't isa sa atin. Amen. Sabi po ng inawit natin, mahal na mahal kita, Panginoon. So matitest po ngayon kung mahal natin ng Lord sa ating pong pagbibigay. Amen.
Sabi po dito po sa Luke chapter 12 verses 32 to, ako yung salamin ko, nakalimutan ko. 32 to 34. Sabi po dito, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Pagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Amen. So, sino po sa atin yung nagwo-worry pagdating sa pera? Pera. Siyempre, tayong lahat, di po ba? Aminin man po natin o hindi. Lalo na po sa mga parents, yan. Sa mga parents na like me, yan. Siyempre, nag-worry tayo para sa ating mga anak, sa mga ipapadala po natin, di po ba, na allowance po nila, buwan-buwan. Lalo na po ako, freelance lang. Yan. At sa mga single din, baka nga mas pa, di po ba, kasi almost lahat, pati yata kamag-anak, mga kapitbahay. Ayun, di ba? Ayun. Pero hindi naman po masama na di ba, na sabi nga ay mag-ipon. Hindi naman po kinokondem ng Lord na tayo po'y magkaroon ng ating pong mga possession. Ayan. Pero God warns us sa ating pong binasa against putting our faith in money to secure the future. Kasi sino po ba, sabi nga, sino po ba ang although yung mga mayayaman at may pera, nadudugtungan yung buhay nila, dahil syempre may pera through chemo, mga gamot, ganyan. Pero ang katotohanan po, hindi po kayang dugtungan talaga ng pera yung ating pong hininga once na kinuha na po ng Lord yung pong ating pong mga buhay. At ang ayaw din po ng Lord is yung, kumbaga, isineset aside na natin siya. At mas inuuna na po natin yung pong, yun nga, yung pong pagpapayaman, yung pong work, inuuna na yung work, bago po ang ating pong Lord. So, let us always remember, mga kapatid, that money also fails to solve problems. So, hindi po lahat ng solusyon, hindi po lahat ng pera ay nasusolusyon. Hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan ng pera. Di po ba? Minsan, di ba, nakakalungkot kasi yung karamihan po sa atin, pag may problema, at saka lang pong lumalapit sa Lord, at pag maraming pera, ay sa pera po ang Lord. So, nakakalungkot po yung bagay na yun. Pero, lagi po nating isipin that ang Lord, siya po yung nag-turn ng impossible things into possible things. Ayan. At hindi po kayang bilhin ng pera ang kagaya po ng salvation, ng kapayapaan, hindi po yan. Mas ka pa nga, nababother ka pa nga pagka nag-alala pag marami kang pera. Kagaya ng pinoproblema natin kanina, di ba? Yun. So, yun. And another question is, what is money doing to you? Ano ba yung nagagawa ng pera sa atin? Siguro sabihin natin, marami. Di ba? Madami. Nakakabili ako ng branded na shoes. Ayan. So, marami. Kung ating pong, iisipin, marami po tayong, pagdating po sa mga material na bagay, pagbabasihan natin, marami po talaga kayang bilhin or gawin ang pera. But, kung may advantages po, may disadvantages din, di po ba? Kasi money can dominate a person's life. Kumbaga, pwede pong i-overpower ng pera ang buhay ng tao.
once po na inuna na ng tao ang pera, ay nadadivert na yung atensyon ng mga tao, especially it is a warning sa ating pong mga mananampalataya. Kasi once na na-divert na yung ating pong buhay sa paghahanap buhay, ayan. So makakalimutan na natin ng Lord, di ba, na nagbigay sa atin ng lahat. Siya po yung resources ng lahat. At sabi po ng Lord sa ating pong binasa, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Di po ba sabi niya? So sabi po niya, di ba, we must seek or mag-impok po tayo ng treasure sa kanya pong kingdom. And such treasure, mga kapatid, can benefited us. Hindi lang sa ngayon, nakasalukuyan na buhay natin, but hanggang sa kabilang buhay, di po ba? Eternal po ito. So sabi po, do not worry, for God is the one who provides for our needs. Kabisado na po natin yan, Matthew 6:33, di po ba? Na do not be anxious, sabi po niya. Do not be anxious-minded. Ayan. About anything, sabi po niya, Matthew 6:33. At tatandaan din po natin, mga kapatid, that the real measure of our wealth is hindi po yung wealth natin na dito sa mundo, kasi ito pong lahat ng ito ay pansamantala lamang. What matters is yung pong eternal. Kaya sabi po niya, di ba, huwag kayong mag-impok. So ang mas impok po natin is yung pong pang-eternal. At yung pong ginagawa po natin na pagbibigay ng ating pong tithes, ng ating pong offering, ng ating pong pag-abot, ito po ay investment. Ayan, investment. Kung tayo po ay nag-i-invest sa kung ano-ano pong mga lupa or something, mga asset na yan, mas mag-impok po tayo sa God's kingdom. At hindi po ito nasasayang. At sabi nga dito po ay walang makalalapit na magnanakaw, at hindi po, ano yun sabi niya, walang makapaninirang tanga. Ano po ba yung tanga? Kalawang, parang ganon. Yung ulalo, yung ano yung kamote kaya nasisira. So yun. So yun po. Salamat po sa Panginoon sa paalala sa atin ngayong gabi na tayo po ay magbigay para po sa kingdom ng ating pong Panginoon. Sapagkat sabi po niya sa last verse na ating pong binasa, sapagkat kung saan naroon ang inyong, ano na sabi doon, Sis Ens? Ayun, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. So, saan po ba ang ating pong mga puso? Kayamanan po dito sa langit or, sa lupa or sa langit. Yun. So, purihin po ang ating Lord at let us pray po, mga kapatid. Yes, Lord, once again, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa pribilehyo na patuloy niyo pong ipinagkakaloob po sa amin na makapagbalik ng aming pong mga pasasalamat, Panginoon, through our mga tinatamasa, Panginoon, ng mga pagpapala na mula po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming paalalahanan, Ama, na ang lahat po ng bagay, Panginoon, dito sa mundo ay pansamantala lamang, Lord God, at ang mahalaga po, Panginoon, ay ang mga eternal things, Panginoon. At Ama, sa mga oras po na ito, pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila sa buhay ng aking pong mga kapatid, Panginoon, na bukas po ang palad, Panginoon, na magbibigay, magkakaloob ng kanila pong mga pasasalamat, Panginoon, pagbabalik, Panginoon, ng mga tithes and offering, Panginoon, for your glory, Panginoon. At salamat, Lord God, that you have always given us, Panginoon, a cheerful heart, Panginoon, a generous heart, Panginoon, na magkakaloob, Panginoon, para po sa inyo pong gawain. At dalangin po namin, Ama, na patuloy, Lord God, na turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na laging magkaroon, Panginoon, ng puso mapagpasalamat, Panginoon.
At patuloy, Lord God, na turuan niyo po kami, Panginoon, na ibigay, Panginoon, yung nararapat na para sa iyo lamang, Panginoon. At salamat, Panginoon, that you've said in your word, Panginoon, na wag po kaming mag-worry, Panginoon, at wag po kami maging anxious, Panginoon, about anything, Panginoon, sapagkat pangako niyo po, Panginoon, that if we seek, Lord God, your kingdom and your righteousness, Panginoon, all the things, Panginoon, shall be added unto us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga pangako, Panginoon, na tunay, Lord God, ng aming pong mapanghahawakan at napatunayan po namin, Panginoon, yan sa aming pong mga buhay, that you are the God, Panginoon, who always provide, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami pinagkukulang, hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. We thank you so much, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa aming pong mga buhay at ang mga salapi na malilikom, Panginoon, sa gabi pong ito ay magamit lamang, Panginoon, para po sa inyo pong kalwalhatian, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Meron to po mga kapatid. Merry Christmas. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa oras na ito, Panginoon, na minsan pa ay makakapakinig po kami ulit, O Diyos, ng inyo pong mga pangungusap, O God, ng inyo pong mga salita, O God, sa bawat isa po sa amin. At patuloy dalangin po namin na kayo po, Panginoon, yung magturo, O God, sa amin. Kayo magbigay, Lord, ng inyo pong revelation, O God, mula po sa inyong mga salita, upang sa ganon, O Diyos, ay tunay na maunawaan po namin, Panginoon, ang mga naisin po ninyo na malaman po namin sa gabi po na ito. At dalangin namin ang inyo pong paglilinis, Panginoon, sa bawat isa po sa amin upang wala pong magiging hadlang, O God, na hindi po namin makita, O Diyos, ang lahat ng mga magaganda po ninyong inihanda, O God, sa amin sa gabi po na ito. Turuan po ninyo kami, i-rebuke nyo nga po kami, Panginoon, at patuloy na palakasin, O Diyos, ang amin pong pananampalataya, O God, sa inyo. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Parang last week lang nainitan tayo, no? Ngayon, talagang nginig na tayo. So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy dito po sa ating pong pag-aaral sa book ng Marcos. At ulitin po natin na ang lagi pong binibigyan ng diin nitong si Mark ay yung pagiging, ayan siya, yung pagiging, yan, mainit na siya, yung pagiging servant, diba, ng ating pong Panginoong Jesus. So sabi dito sa title ng Bible na meron po tayo, pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. So binanggit po ito ni Luke sa Luke 6 verse 6 to 11, na kung saan ay binigyang diin po niya kung anong kamay yung paralisado sa mama, di ba, na ito. So tingnan natin kung ano po yung ituturo sa atin sa gabi po na ito ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po sa libro ni Marcos. Sabi dito, muling pumasok si Jesus sa sinagoga. So yung pagsasabi ng Panginoon sa atin through the scripture na itong si Jesus, yung word na muli, di ba mga kapatid, it implies na isa sa mga laging
ginagawa at nakagawian ng atin pong Panginoong Jesus ay ang pagpasok sa sinagoga. Kumbaga, talagang it is already his life. Yung palagi, di ba, na pumupunta sa araw ng pagsamba, sa araw ng Shabbat, sa loob ng sinagoga. At makita po natin na sa buhay po ng mga Hudyo, na pag-aralan po natin na itong mga sinagog po na ito ay katulad ng sa atin, sa kapanahonan natin ngayon, itong church na kung saan ay nagtitipon po yung mga tao, especially yung mga Hudyo na malayo sa Jerusalem. Kumbaga, hindi na sila pumupunta doon sa Jerusalem, kundi nagtitipon na sila sa mga lugar na kung saan ay may mga synagogue. At tayo po na nandito sa lugar po na ito ay marami na po tayong mga lugar, 'di ba, na napuntahan na kung saan ay may mga ruins, 'di ba, ng mga synagogue, yung mga especially diyan sa bandang Galilee, nakita po natin na sa bawat mga lugar ay meron pong mga nakatayo dati, 'di ba, na mga synagogue. So nakagawian na ito, 'di ba, ng Panginoon na laging pumupunta sa araw ng pagsamba sa loob, 'di ba, ng sinagoga. So dito makikita natin na itong si Jesus, kasi may tatlong klase po ng tao dito na pumapasok sa synagogue, no? At nakita natin, una, na makikita po natin dito ang buhay ng Panginoong Jesus, na kung saan ay pumapasok po siya sa synagogue. Bakit tayo pumapasok sa synagogue? Bakit tayo pumapasok sa church? Bakit pumapasok ang Panginoong Jesus sa loob ng sinagoga? At nakita po natin as we already studied at patuloy na laging tinitignan na ini-exercise, 'di ba, ng Panginoong Jesus yung kanyang serbisyo sa tao. Kumbaga, pumupunta po siya doon dahil kung hindi siya nagpe-preach, kung hindi siya nagte-teach, 'di ba? Pumupunta siya sa synagogue na kung saan ay makikita po natin na meron po siyang ginagawa, no? Hindi lang siya pumupunta doon without even doing kung ano yung service. So ito yung klase ng tao, na pumapasok sa synagogue, yung nag-e-exert siya, yung nagbibigay siya ng service sa kapwa niya, mga nasa loob, 'di ba, ng lugar po na yon. At makikita po natin sa buhay ng Panginoong Hesus yon, nagpapagaling siya doon sa mismong loob ng synagogue as we continue to see, 'di ba, dito po sa ating lesson. So lahat ng pumapasok sa synagogue, they go in that place to render service. So maganda na makita po natin yun, mga kapatid, sapagkat yung pagpasok po sa iglesia, 'di ba, nakatulad po sa kapanahunan po nila na yon, is not getting something but offering something. Yun po yung isang klase ng tao na makikita po natin na pumapasok sa isang synagogue. At tignan natin, naratnan niya roon, sabi dito, ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. So nabanggit ni Lucas as doctor, binigyang diin niya na itong mama na ito na paralyzed ay right hand yung paralyze sa kanya. So hindi lang yun basta aksidente, kundi makita po natin na binigyang diin ni Dr. Luke, isa siyang manggagamot, na probably itong right hand ng mama na ito na paralisado is, 'di ba, kadalasan ito yung laging ginagamit. 'Di ba? Karamihan kasi sa mga tao sa mundo right-handed, no? Iilan lang po yung mga left-handed. So, nakita po natin na maaring itong tao na ito ay kasi binigyang diin, so right-handed itong tao na ito, lamang nagkaroon po ng problema doon po sa kanyang right hand na paralisa.
So tayo na very familiar sa mga klase ng trabaho, 'di ba, na kung saan ay makikita po natin na may mga paralyzed. So yung right hand ng mama na ito ay walang kayang gawin. Kumbaga, paralyzed eh. Sabi dito, nakakita na ba kayo ng paralisado? 'Di ba? Hindi niya kayang gawanan si Sister Ems. Hindi niya kayang maaring hindi niya kayang iunat, invalid yung right hand niya. Invalid yung kanawan niya sa Ilocano, 'di ba? Invalid itong kamay na ito na madalas na ginagamit niya sa kanyang pagtatrabaho. So, we can say kung gaano po kahirap itong buhay ng mama na ito, na kung saan ay napakahirap kaya na kapag ikaw ay right-handed, tapos gagawa ka ng mga bagay sa iyong left hand. Hindi natin alam kung ano yung reason kung bakit naparalisado yung tao po, yung mama po na ito, na hindi natin alam kung na-aksidente ba siya, hindi natin alam kung na-stroke ba siya, 'di ba? Pero ang ang ibinigay na information po sa atin, paralyzed po yung kanyang right hand, no? So ito yung isang klase ng tao na pumasok doon po sa synagogue. Na kung titignan po natin mga kapatid, 'di ba? Nakaka-encourage lang yung buhay ng mama na ito, na instead na manatili na lang siya doon sa loob ng kanyang tahanan, manatili na lang siya na, alam mo kasi it is very shameful to go to a place na ang treatment sa isang may sakit ay parang pinarurusahan, 'di ba, ng Diyos. Kasi ang tingin, lalong-lalo na, 'di ba, may mga questions sila dito, sinong may kasalanan? Kung bakit ito bakit ito paralyzed? 'Di ba, may mga ganun silang mga na-encounter natin, 'di ba, na accounts doon po sa loob ng synagogue, no? At nakaka-encourage yung buhay niya, sapagkat yung mama na ito, kahit paralyzed siya, 'di ba? Kahit yung tingin mo, kasi hindi natin alam kung ilang beses na siyang pumapasok doon sa synagogue, no? Maaring yung mama na ito ay, alam mo yon, na kapag lagi kang pumapasok doon sa synagogue, tapos ikaw ay may sakit, tapos hindi ka napapagaling, parang there is something so sad, 'di ba, sa buhay mo, no? Na parang, Lord, bakit hindi ba ako gumagaling, no? Kumbaga, sa kapanahon na ako po ay nagkasakit, 'di ba, nang ang tagal-tagal, yung alam mo yun, yung Lord, bakit parang hindi mo ako pinapakinggan? 'Di ba? Bakit parang ang tindi-tindi naman ng kalagayan ko na ito. At itong mama na ito, he is the head of the family. Supposed to be he is working, 'di ba? Supposed to be he is the one who is providing, 'di ba, for his family. Pero dahil na-invalid siya, ano yung po pwede niyang gawin? Ano yung po pwede niyang itrabaho? 'Di ba? So nakita natin yung kalungkutan, yung alam mo yun, yung sadness, in English ko lang, no, yung kalungkutan, 'di ba, sa mama na ito, na alam mo yun, probably umuupo siya doon sa pinakadulo, sapagkat alam mo yun, kasi kung paralyzed yung isang katawan mo, probably yung half of your body is also paralyzed. 'Di ba, na alam mo yun, yung kandahirap ka sa pagpunta, 'di ba, doon sa synagogue. But one thing that we are so encouraged by the life of this person is he prioritized worship. He goes to the synagogue. Na hindi hadlang yung paralyzed ako, hindi hadlang na makita ng mga tao na ito na ako ay nagdadaan sa matinding pagsubok ng buhay ko, hindi hadlang na ang treatment ng iba sa akin ay hindi nakagamit-gamit na katulad ng dati, but he prioritized to go inside the synagogue and worship the Lord. So yun po yung isang klase ng tao na pumapasok sa isang synagogue. Alam mo yan, he doesn't render service, but he is there, 'di ba? To trust in the Lord, to give worship, 'di ba, sa Panginoon. So si Jesus nagre-render siya ng service, itong mama na ito nandun para mag-worship
sa tunay na Diyos. At ang isang klase din ng mga tao na pumapasok sa synagogue, verse 2, sabi dito, pinagmasdan ng ilang taong naroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. So ito naman yung klase ng mga tao na pumapasok sa synagogue hindi upang mag-render ng kanilang service sa mga kapatid, hindi upang mag-worship, 'di ba, sa tunay na Diyos, kundi sila naman yung laging tumitingin sa kung ano yung mapupunan nila. 'Di ba? Alam mo, marami silang pwedeng makita. Yung damit ni sister, 'di ba? Yung itsura ni brother, may mga gano'n, no? Ito naman yung mga klase ng tao na, alam mo yon, ang priority nila ay kung ano yung kanilang makikita, ano yung kanilang maiko-comment, ano yung kanilang maibibigay na paratang laban sa tunay na Diyos. O laban doon sa isang kapatid, di ba, na tunay na naglilingkod. So nasaan po ang bawat isa po sa atin? Sa mga kategory ng tao po na ito. Sabi dito, verse 3, tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. So makita natin mga kapatid, di ba na, alam mo yon, hindi sinabi ng mamang ito na, pagalingin mo ako, Jesus. Hindi siya yung lumapit sa Panginoon. Pero one thing na makikita po natin dito, the Lord knows, kasi natatalastas, di ba, ng Panginoong Jesus ang puso at isip ng mga tao. He knows exactly kung sino yung may kailangan sa mga oras po na iyon. At yung pagtawag niya dito po sa mamang ito is an invitation. Halika. Diba? Hindi natin alam kung saan siya nakaupo doon sa sinagog kasi 'di ba mga sinagog noon pabilog yung kanilang yung kanilang mga inuupuan, hindi katulad natin, 'di ba, na ganyan. Pero mga pabilog, 'di ba, sa mga nakikita po natin ng mga ruins, 'di ba, ng sinagog. Tinawag niya yung lalaking ito. Merong mga tao na naghihintay na makakita, 'di ba, ng pwedeng maiparatang sa Panginoong Jesus. Pero tinawag pa rin ni Jesus yung mama na ito. Tutugon ba yung mama na ito sa pagtawag ng Panginoong Jesus? Kasi kung tutugon siya, marami siyang dapat i-consider. Diba? Marami siyang dapat i-consider. Hindi natin alam kung siya ba ay nakapakinig na sa mga katuruan, diba, ng Panginoong Jesus. Hindi rin natin alam kung na-witness ba niya yung mga miracles and wonders, di ba, ng Panginoong Jesus. Kasi kung na-witness niya yung mga bagay na yon, ay siya mismo yung lalapit, di ba, sa Panginoong Jesus, katulad ng isang babae na dinudugo ng matagal na panahon. Di ba yung sinabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan, di ba, ng kanyang damit, ay gagaling ako. So ito, hindi. Nakita ni Jesus yung mama na ito. Nakita ni Jesus yung need, 'di ba, ng mama na ito, no? Kung absent yung mama na ito, kung absent yung paralyzed man na ito sa araw na yon, do you think that he will receive, 'di ba, yung healing na mangyayari, 'di ba, sa buhay niya? But because he prioritize yung pagpunta sa loob ng iglesia, hindi niya sinabi na mag-online na lang ako. 'Di ba? Manood na lang ako sa live. 'Di ba? Pero dito makikita po natin mga kapatid yung kabutihan of meeting together. Makikita natin yung kahalagahan, 'di ba, na ipinut ng mama na ito. Hindi niya sinabi, maintindihan ako ng Lord kasi paralyzed ako eh. Hindi na ako kailangang pumunta. At napakahirap ang pagpunta sa sinagoga sa mga kapanahonan na iyon, na especially kung ikaw ay paralyzed, you need somebody to be with you. Kasi kung mag-iisa ka lang, ay medyo may kahirapan ito. Diba, kung sinabi ko na paralyzed yung kalahati niyang katawan, so ang paglakad niya ay hindi ganun ka, diba? Hindi ganun ka
kabilis. Pero tinawag siya ng Panginoong Hesus. Ano yung makikita natin dito mga kapatid? The Lord knows kung ano yung pinagdadaanan, di ba, ng isang tao. So maaring yung mama na ito, he is praying talaga. Wala ka namang dapat ipag-pray na iba, di ba, kung ikaw ay may sakit, kundi yung magkaroon ka, di ba, ng kagalingan. At dahil prioritize niya ang pagpunta sa loob ng sinagoga sa mga araw na yon, tutugon ba siya doon sa invitation ng Lord? Kasi kung tutugon siya, makikita niya na marami siyang isa-sacrifice. Dahil ang mga religious leaders sa loob ng mga synagogues, hindi po sila masyadong, hindi sila masyadong okay, di ba, sa Panginoong Jesus. Tignan natin, sabi dito, halika rito, it's an invitation. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Ngunit, hindi sila sumagot. Tinignan ni Jesus ang taong nakapaligid sa kanya. Nagalit at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. So dito, makikita po natin na yung response, di ba, ng Panginoong Jesus dito po sa kanino, dito sa mga tao na ito, ay nagalit po siya at nalungkot dahil saan? Dahil sa katigasan, di ba, ng kanilang mga ulo, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Matigas yung kanilang mga puso, no? Sinabi niya, iunat mo ang iyong kamay. Iunat mo ang iyong kamay. So dalawang invitation, isang invitation at isang command yung ibinigay ng Panginoong Hesus sa mama na ito. Kung ikaw ay isang paralyzed, di ba? Paano mo maiuunat ang iyong kamay? No? Paano? Yung maglalakad ka in front of all the people, di ba, na pupunta ka sa Panginoong Hesus, tapos yung iyong kamay na hindi na nagagamit, hindi natin alam kung ilang panahon na itong invalid, tapos ikukumand na iuunat niya yung kanyang kamay. Diba? Iuunat yung kanyang kamay. Sa service, mga kapatid, sa Panginoon, di ba, may invitation. Laging may invitation. Have you really experienced that? Di ba na, you were being invited. Pag in-invite tayo, di ba, sa mga parties or sa kahit na anong, minsan tayo din yung nag-i-invite, di ba? At madalas naririnig ko na nakakapagod na, di ba? Yung magsabi, nakakapagod na yung mag-invite. But as we look, di ba, sa sitwasyon, di ba, ng Lord, He is giving palagi, di ba, yung invitation sa tao. Yung invitation sa tao. Isipin mo, kapatid, sa oras na ito, ano yung paralyzed sa iyo? Di ba, yung alam mo yun, yung hindi mo nagagamit, yung nagiging hindrance, di ba, upang ikaw ay makapagtrabaho. Yun, may tumatawa si Pastora, parang may Yun. Ano yung hindrance mo? Ano yung nagpapa-invalid, 'di ba, sa buhay mo upang hindi mo magawa, 'di ba, yung mga bagay na dapat mong gawin. One thing na makikita po natin dito, the Lord is inviting those who are paralyzed, those who have
invalidity. Kung siya nababaliktad, ako naman nabubulol. Bakit? Sapagkat, sabi dito, iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay. So it takes courage to do this. It takes courage to believe in the Lord. It takes courage, di ba, para sa mamang ito na maniwala sa sinasabi ni Jesus. Paano kapag hindi? Di pagtatawanan siya, di ba, ng marami. Pero inuunat niya pa rin. It needs, kahit may invitation dyan, mga kapatid, kahit nakahanda yung blessing or yung healing, pero kapag walang anong tawag doon, kung walang pagpupursige, 'di ba? Kung walang paggawa, kung walang pag-obey, ay hindi po hindi niya matatanggap, 'di ba, yung dapat po niyang matanggap na pagpapala. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. So si Jesus ang nagpapagaling sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng karamdaman, sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng mga hindrances na meron sa isang tao. Inuunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad na nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. So ito yung mga klase ng mga tao na, alam mo yon, they are not there to worship God, they are not there to render, 'di ba, yung service nila, pero they are there upang tignan kung ano yung makita po nilang pagkakamali sa Panginoong Jesus. At napakalaki po ng usapin na ito, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus, 'di ba, na beware doon sa mga lebadura ng mga Pharisees at saka yung mga lebadura ng mga Herodians. Hindi natin masyadong pinapag-aralan yung tungkol sa mga lebadura or tungkol sa mga Herodians. Pero to make the story short, hanggang sa tayo po ay makapunta doon sa area na iyon, itong si Herodes, naalala natin na yung kanyang kinakasama, di ba? Binantaan sila pinagsabihan sila ni John the Baptist tungkol doon sa kanilang affair, di ba, ng sino 'yon? Yung babaeng 'yon, si Herodias. Si Herodias, na meron siyang anak na si Salome. Salome, yung sumayaw, 'di ba? Yung sumayaw tapos na grabe yung pagpuri nitong si Herodes. At sinabi niya doon sa bata na iyon na hingin mo sa akin yung lahat ng gusto mo at ibibigay ko kahit yung kalahati ng aking kaharian. So itong bata na ito, kasi hindi niya alam kung ano yung kanyang hingin, ay kinonsult niya yung kanyang nanay na si Herodias, at ang sabi ni Herodias ay yung ulo ni John the Baptist ang hingin mo. At yun nga yung hiningi, 'di ba, ng bata. Pero before that, makikita po natin na galit na itong si Herodias kay John the Baptist. Pero dahil natatakot itong si Herod dito kay John, dahil sa mga marami siyang mga supporter, or natatakot siya, lagi siyang nakikinig, 'di ba, sa mga pagtuturo nitong si John the Baptist sa kapanahon na niya. Matatakel din po natin 'yon as we go on. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, na yung lebadura ng mga Herodians na sinasabi po natin ay ito po yung klase, sinisignify yung klase ng tao or pagkatao nitong si Herod. Willing siya na makinig sa kung ano yung sinasabi nitong si John the Baptist. Sinasabi niya
natatakot siya sa mga sinasabi ng tao po na ito, na lagi siyang nakikinig. It is his joy, di ba, na makinig sa mga pagtuturo nitong si John the Baptist. Pero makita po natin, di ba, na madali lang din po siyang masway dahil doon sa kanyang makamundong mga pagnanasa at mas pinaprioritize niya, 'di ba, yung laro niya, 'di ba, sa politika. No, yung alam mo 'yon, yung mas binibigyang pagpapahalaga niya yung sa politika kaysa doon sa mga makalangit, 'di ba, na bagay na itinuturo sa kanya ni John. Yung hope niya ay nasa politics. No? Makikita po natin at maraming mga Christian sa kapanahunan na ito, they put their hope, 'di ba, sa politics. Alam mo 'yan na sila yung mga leaders na itinayo, 'di ba, sa mga bansa, sila yung magbibigay ng reform. No, it is only God. Si God lang yon, di ba, yung magbibigay ng reform. Umalis si Jesus, sabi dito, at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, no? Sa Lebanon to. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. So ito naman yung mga klase ng mga tao na sumusunod, 'di ba, sa Panginoong Jesus dahil marami silang mga nabalitaan tungkol sa kanyang mga ginawa. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. So itong mga tao na ito na napakarami na palaging sumusunod, 'di ba, sa Panginoong Jesus. There was a time na itong mga tao na ito ay tumigil na sa pagsunod sa Lord, no? Kumbaga, sinabi kasi ni Jesus, 'di ba, merong siyang binabanggit, 'di ba, sa mga tao na ito na inayawan nila at hindi na sila nagpatuloy, 'di ba, na sumunod sa Panginoon, no? Iilan na lang yung natira, no? Nandun sila para doon sa mga miracles, no? Nandun sila para doon sa mga benefits na po pwede nilang makuha, 'di ba, sa Panginoon. At nung wala na silang makita, 'di ba, na makukuha nila kasi makita nila na mamamatay na itong tao na ito na akala natin ay magpapalaya sa atin, umalis din sila. 'Di ba? Hindi na sila nagpatuloy sa kanilang hindi na sila natuloy sa pagsunod sa Panginoon. Pero one thing that is so amazing, 'di ba? Dito sa verse 12, mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Bakit? Parang Bible study, no? Bakit? Bakit mahigpit niyang inutos, 'di ba? Na huwag ipagsabi. Kumbaga parang itong mga masasamang espiritu na ito, 'di ba? Parang nakaka-question naman talaga kung sila mismo yung magbibigay ng publicity, 'di ba, sa Panginoon. Alam mo yung unbeliever na magbibigay ng kanyang testimony, 'di ba, sa Lord, no, na kung saan ay hindi naman talaga totoong na bago, 'di ba, yung kanyang buhay, ay hindi ito magiging effective kahit kailan. Kaya sinabi ni Jesus sa mga sa mga sa mga masasamang espiritu na to na huwag ipagsabi kung sino siya, 'di ba? Sapagkat meron talagang nakalaan, 'di ba, ng mga tao na magpapatutuo ng patungkol sa kanyang
sa kanyang mga ginagawa. So itong mga ano na to kasi, yung hindi ito kasi iisa lang, no? Kumbaga iba-iba yung points po nito. Pero sabi dito, verse 13, pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. So yung pagpili, ulitin natin mga kapatid, yung pagpili ng kanyang mga apostol, hindi ito disciple Yung mga disciple is learner. Itong apostol is the sent one. Sila na yung isi-sent. 'Di ba? Sila na yung magpapatutuo. Yung mga disciple ay nag-aaral pa lang, 'di ba, sa Panginoon. Pero ito sabi dito, pumili siya ng 12 na tinatawag niyang apostol. Hinirang niya ang mga ito. Bakit siya humirang ng kanyang mga apostol? Una sa lahat, makita po natin dito na ang reason kung bakit siya humirang ay dahil upang makasama niya at isugo niya upang mangaral. Importante yung relationship. Importante yung relationship sa Panginoong Jesus doon sa mga tao na kanya pong tinatawag. Kaya yung mga tumatayo, mga kapatid, sa service sa Lord, importanteng meron siyang connection sa Panginoon. Importante na lagi niyang kasama ang Lord. Importante yon kung sino yung kanyang kasama. Di ba? Maraming mga mananampalataya ngayon, hindi si Lord yung kasama. Pero they are so willing to give or render their service, 'di ba, sa ministry. Hindi po pwede 'yon. Dapat kasama, 'di ba, ang Panginoon. Pag sinabi mong kasama, siya lagi yung kinukonsulta mo, 'di ba? Siya lagi yung kinakausap mo, 'di ba? Siya lagi yung tinatanong mo, no? Makasama niya. Ito yung purpose niya, makasama niya. At sabi dito, at isugo upang mangaral, no? Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12. So maraming trabaho. Yung pagkatawag natin sa ministry, mga kapatid, hindi lang upang tayo ay maupo, di ba? Ito yung purpose kung bakit tayo tinatawag, upang makasama ng Panginoong Jesus. Yan naman talaga yung ating desire, upang magturo, di ba? Upang mangaral at upang magpalaya, magbigay ng kalayaan, di ba? Doon sa mga tao na anong tawag doon, yung sa mga tao na nangangailangan, di ba, ng kagalingan. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon. Madami ito madaming si Simon, sabi dito, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na anak ni Zebedeo, sila'y tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariot na siyang nagkanulo kay Jesus. Pero ang sasabihin ko na lang, mga kapatid, dito sa mga 12 na apostles, merong pairs of brothers na tinawag ng Lord. 'Di ba? Si Peter at saka si Andrew, si James at saka si John. Bakit? Pwede namang si Peter na lang ang tawagin, 'di ba? Or pwede naman si John lang yung tawagin. Hindi na yung kapatid, kasi yung yung si John na lang yung magwi-witness, 'di ba, sa mga kapatid. Pero nakaka-amaze lang ang Panginoon na pina-prioritize din niya yung brotherhood sa ministry. 'Di ba? Napakaganda 'yun, no, na makita po natin dito na maganda rin yung may kasama ka, 'di ba, sa paglilingkod. Oo, si Irene tsaka si Ate Cynthia.
magkasama. 'Di ba? Na magkapatid. Na nung mga bata siguro, ito ay mga nag-aaway, 'di ba? Mga, alam mo yon, nagtatampuhan, 'di ba? Nag-iinggitan, marahil. Pero magkasama sa ministry. No? Yung kahalagahan ng merong kang pamilya sa loob ng tahanan ng Diyos is also important. No? Napakasarap lang siguro na feeling yon. Di ba? Yung merong kang kapatid, di ba, na makakasama mo sa paglilingkod. At isa pa na makikita po natin dito, magkakaiba-iba po sila ng ugali, magkakaiba-iba sila ng lahat ng kanilang mga ginagawa, no? Magkakaiba-iba sila ng kanilang mga iniisip. Pero ang makikita po natin dito na yung alam mo, yung gospel unites. 'Di ba? Yung message ng God unites. They are all united sa Panginoong Jesus. No? Nagkakaisa lang talaga ang lahat, kahit yung mga Arab at saka yung mga Hudyo, yung mga Russian at saka yung mga Ukrainian. Nagkakaisa lang 'yan sa isang Diyos, 'di ba? Sa isang pananampalataya. Because the gospel unites. Kaya kung sa iglesia may disunity, mga kapatid, questionable yung relationship, 'di ba, sa Panginoon. Dapat lagi tayong may unity, 'di ba, sa iglesia, sapagkat yung itong mga tao na ito, ang hirap nilang magpagkasundo, pero hindi natin nakita, 'di ba, na lagi may mga hindi sila mga pinagkakaintindihan, 'di ba? Pero lagi silang nag-iisa. Lagi silang nagkakaisa sa harapan ng Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, salamat o God sa inyo pong mga salita o God sa amin sa gabi po na ito. At dalangin po namin na mapapurihan po kayo, Panginoon, sa lahat, Lord, ng amin pong mga narinig. Sa inyo po lahat ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at kaganda po yung ating narinig ng mensahe ng gabi, mga kapatid. Salamat sa Kanya. Mga salita at nawa ay ating maipasabuhay sa ating mga buhay, yung mga salita na ating narinig ngayong gabi. At salamat sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang kabutihan sa atin. At nakita natin dito ang ating Panginoon kung paano siya patuloy na nagtuturo sa pagpapagaling ng mga may sakit. Salamat sa ating Panginoon na makapangyarihan. Amen. Kapitan po natin ating altar song. Kung pagkatao, kabutikan ako'y pinango mo, linis at linaw.
patuloy ninyong hinahayaan ang galing mabuo at pagpatuloy ng iglesia nito. Dalangin po namin na patuloy ka po, Panginoong maghari sa puso ng bawat isa na tunay nga po hangarin namin, desire namin, O Lord God, na tunay nga po lumago sa aming spiritual na buhay. Not only, Lord, to knowledge, O God, but Lord, higit sa lahat, sa inyo po ang Espiritu, Panginoon. Heal us, Maraming salamat. Alam po namin, kagaya ng aming narinig sa Panginoon, na tunay nga, O Diyos, hindi niyo po binibigo, Lord God, ang sumusunod, ang makikinig sa inyo at sumusunod sa inyo, Lord God. You are willing, God, to do things, O God. Lord, the impossible things, O God. You are willing, Panginoon, na tunay na kayo, Panginoon, ay kumilos sa mga buhay namin. Maraming salamat, Ama. Patuloy nga po namin dalangin na kayo, O Diyos, ang patuloy na makakita sa amin, O God, na maging masunurin kami sa lahat ng panahon, O Diyos. Father, we pray for our family. Patuloy niyo pong isustain, Panginoon, ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Salamat na pinagpapala niyo po kami, iniingatan niyo po sila, Panginoon. Patuloy na binibigyan ng bawat tagumpay, Lord, sa bawat buhay namin, sa mga anak ng mga kapatid namin. Pagpapagaling ninyo, pagbibigay ng kalakasan sa aming mga mahal sa buhay, especially, Lord, sa aming pong mga magulang. Thank you so much, God, that you are always there, Panginoon. Tunay nga po, nararanasan namin ang kabutihan ninyo. Dalangin po namin na patuloy niyo punuin ng mga puso namin, O Diyos, na patuloy namin palaging ma-realize, O God, that there is nothing, Panginoon, that we can do apart from you, O Lord God. That there is nothing, Panginoon, na tunay nga po mangyayaring mabuti sa mga buhay namin kung wala ka sa buhay namin, O Diyos. Dalangin namin naman na ang kaligtasan espiritual ng aming pong mga pamilya, ang kagalingan, O Lord God, ng aming pong mga pamilya, ang physical, O God, ay patuloy po ninyong igawan, O Diyos. We also thank you so much, God, sa nangyayari, Panginoon, dito sa Israel na nag-end po, Panginoon, nagkaroon po ng ceasefire. Father God, we pray, ano man po yung mga bagay na pwede po magpaalam, O Lord God, o magpaumpisa, Panginoon, ng muling digmaan, O Diyos, we pray na patuloy na kayong mag-intervene, Panginoon. Alam po namin that you are in full control of everything, Father God. Alam po namin na hindi niyo po, Panginoon, aalisin sa inyong paningin ang Israel. Dahil pinangako niyo po yan, Panginoon, at hindi po namin nakikita that you will change because you are God na hindi po nagbabago, O Diyos. You said, Lord, the one who watches Israel never sleeps and never slumbers, O Lord God. We thank you so much dahil ang tunay na nagmamasid at nagbabantay sa Israel ay Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, Lord. We continue to lay down din, Panginoon, ang nangyayari sa Syria, O God. Langin po namin, Ama, na sakluluhan niyo po ang mga kapatid namin doon, ang mga nananampalataya sa inyo, Ama, na tunay, nabigyan niyo, Panginoon, ng protection, Father God. We pray na patuloy na kayo po ang kanilang maging tanggulan, Ama. Maraming salamat dahil pwede po kami makalapit sa inyo lagi, O God. We have no power, Panginoon, in the authorities and the minds of people, but you are the God who can control everything, who can control the hearts and minds of people, even the rebels, O Lord God, at lahat ng mga tao na kumikilos sa mga bagay na ganito, O Diyos. Dalangin po namin naman na patuloy na kayong mamuna, O Lord God, sa kanila. Patuloy na bigyan sila ng pag-asa, Ama. Maraming salamat, O Diyos. At patuloy po namin nililay down sa inyo, O God, ang mga bagay na ito, O Diyos. Sa lahat ng mga lugar na mayroon pong mga digmaan, O Diyos, kagutuman, Lord, nilay down, Panginoon, sa inyo, Father. We pray na patuloy na kayo po ang kumalinga at tumugon, O Diyos. Thank you so much, Lord, sa bawat mga panalangin ng bawat isa, Lord God. Sa bawat mga hinihiling ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin na lagi po kayong nandyan upang tumugon, O God, sa mga panalangin ng bawat isa. Hindi niyo po mapipiguin, Panginoon, ang umaasa sa inyo.
yun po yung nais ninyo na umasa kami with all our hearts sa inyo lang, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa lahat ng aming mga plano, we just lay down, Panginoon, every plan, Panginoon. Let your will be done in our lives, Father God. Salamat sa pagtugon, Panginoon, that you are providing work, Panginoon, sa bawat isa, sa mga pamilya namin, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng gagawin ng iglesyang ito, sa mga darating na araw, O Diyos. Father, every plan sa amin po, Panginoon, gagawin ngayong December, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong pong paggabay. Dalangin po namin sa araw ng Thanksgiving at dedication that we are going, Panginoon, to be with people na hindi po lagi namin nakakasama. Dalangin po namin na kayo, Panginoon, ang patuloy na magligtas. At nililay down namin naman na maging matagumpay ang araw na iyon, O Diyos. Hindi lamang matagumpay na matapos namin ng maayos, kundi, Panginoon, mag-ani po kayo, Panginoon, ng mga kaluluwa sa araw na iyon. Thank you so much, Father. Patuloy niyo po kami palakasin, Ama. At tunay nga po na alam namin na hindi po kayo, Panginoon, tunay na mag-iiwan. Faithful kayo, Panginoon. You will never leave us. You will never, Panginoon, forsake us, O Lord God. Thank you for your love, Father God. Patuloy din po namin dalangin naman na ingatan niyo po nawa ang aming po mga kapatid, mga missionaries, mga evangelists, mga pastors, Lord, mga batang mananampalataya, O Diyos. At maging, O Lord God, yung mga matatagal na mananampalataya, especially those, Lord, na tunay nga pong napapagod, Panginoon, na hintayin kayo, Father. May you continue to renew our strength, Panginoon. May you continue to inspire the new believers, Panginoon, na magpatuloy sa inyo, God. Thank you so much, Father God. Truly, we can always celebrate, Panginoon, your goodness. We can always celebrate your love, your faithfulness, Panginoon. Kaya tunay nga po, patuloy namin mapangahawakan ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa inyo. Thank you so much. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri at dinadakila ka po namin, Panginoon. Thank you, God. Glory to your holy name, God. Salamat po, Ama. Ang aming dalangin na may pagsamba, pagtitiwala, pananampalataya sa inyo lamang. Sa inyo, na Diyos, na makapangyarihan sa lahat, the Alpha and Omega, the God of Israel, God, our salvation, Lord. We glorify your name in Jesus' name. Amen. Ano natin ang ating mga kamay, mga kapatid? Let's receive the blessing that comes from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Amen.